Okay guys, hindi na ako mag-iiba ng pwesto. Since nandito na tayo, rekta na tayo dun sa itatopic natin today. Madaming nagme-message sa atin or nagtatanong kung kamusta na ba si Colonel Bosita. Yung huling pinost ko na kalagayan ni Colonel Bosita, siya ay umabot ng 38 plus yung temperature niya, body temperature niya. And then after that, mga one day, medyo bumaba naman at naging normal, naging 36. So pagkatapos nun, may napansin pa naman ako isang post sa kanila. So pagkatapos nun, meron na naman akong napansin na post ni Colonel Bosita na ang nakalagay is meron silang tinulungan, kaya lang parang sounds like nakakapagod na. Ito po yun. So merong mga nagtanong sa akin, Sir Mark, bakit si Colonel Bosita is 2 weeks nang hindi nakakapag-upload dun sa YouTube channel niya? Naapektuhan ba siya dun sa pagkaso ni Colonel Nobria about dun sa chinelas issue? Okay lang ba siya? So meron pong mga nagme-message sa atin at nagtatanong kung kamusta na nga po ba ang Colonel natin. Ayon po sa aking kaibigan, isang source, si Colonel Bosita po ay maayos naman po ang lagay ngayon. Pero po, nitong mga nakaraang araw, masama po ang pakiramdam ni Colonel Bosita. Meron pa pong isang pagkakataon, during the webinar, nag-collapse daw po si Colonel Bosita. Huwag kayong mag-alala, wala pong COVID si Colonel Bosita at hindi naman po gaanong kaseryoso yung nararamdaman niya ngayon. Siguro po, gawa na din ng pagod, gutom, at puyat. Dahil po nabanggit nila sa ibang mga interview nila na hindi lang isa o dalawa o tatlo ang tawag na nare-receive nila araw-araw. 24/7 po may tumatawag kay Colonel Bosita. Mayroon pong tumatawag kay Colonel Bosita minu-minuto po. Buenas ka na kapag isang tawag mo pumasok agad yung tawag mo kay Colonel Bosita. Dahil minu-minuto po may tumatawag at napupuyat si Colonel Bosita. So tayo po tulog na, siya po nagre-receive pa ng mga call nung mga dapat at karapat-dapat na masagip sa maling pagpapatupad ng batas. Kaya din po action camera ang ating naisip na ipamigay dito sa second band natin dahil po ito ay makakatulong sa pagsugpo ng maling pagpapatupad ng batas. At the same time po, magiging protection nyo na din po to sa sarili nyo habang kayo ay bumabiyahe. So ngayon po, bago ko gawin ang vlog na to, kinonfirma ko muna sa isang kaibigan ko kung kamusta po ang kalagayan ni Colonel Bosita. At yun nga po ang nasabi, within 2 weeks po is medyo masama ang pakiramdam ng ating Colonel, pero patuloy pa din siyang nagre-receive ng call. Sana lang po wag mapagod si Colonel Bosita sa pag-rescue dun sa mga kababayan natin na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. At isa pang dahilan mga karekta kung bakit hindi sila nakakapag-upload for 2 weeks na dahil po pinagbakasyon ni Colonel Bosita yung editor niya na may sakit ang kanyang nanay. So yung nanay po ng editor niya ay may sakit. So pinagbakasyon muna ni Colonel Bosita yung editor niya para matutukan at maalagaan ni editor yung kanyang nanay. Pero during na nakabakasyon si editor, tuloy-tuloy pa din po ang pagtanggap ng tawag ni Colonel Bosita doon po sa mga riders na nangangailangan po ng tulong. At isa pa po, meron pa akong isang nabasa sa Facebook na medyo anti-Colonel Bosita sila. Binasa ko po, pinag-aralan ko kung bakit ba sila anti-Colonel Bosita. Sa pag-aaral ko pong iyon, doon sa mga post at mga comment, meron pa nga doon nakita ko na huwag iboto si Colonel Bosita. Kadahilanan, isa siya sa pumayag na maisabatas ang motorcycle lane. So, ang sa akin naman po, sabihin na natin pumayag si Colonel Bosita na mapatupad ang motorcycle lane. Kumbaga, yun lang po ang dahilan nila kung bakit hindi iboboto si Colonel Bosita. Kung sakali na mapatakbo natin si Colonel Bosita bilang senador, yun lang po yung dahilan nila. So, ibig sabihin po is, kumbaga po, 99% nung nagawa ni Colonel Bosita is nabaliwala dahil sa 1% dahil lang sa pag-agree ni Colonel Bosita na ipatupad yung motorcycle lane. Which is, yung motorcycle lane naman po is, ang hangarin po niyan is maprotektahan tayong mga nagmomotor kagaya po ng paggawa nila ng bike lane para dun lang po tayo sa motorcycle lane. Pero ako hindi din ako agree dyan. Pero, doesn't mean
Hindi ako agree doon sa motorcycle lane kasi parang binigyan ka lang ng, dito ka lang ha, parang hinarangan ka, may barrier ka. Hindi ka na pwedeng pumunta sa kaliwa, hindi ka na pwedeng pumunta sa kanan. Hindi ako agree, pero kung batas yan, susundin natin. So, para sa akin, yung 1% na yon na hindi niya pag-agree ay hindi makakapagpabaliktad sa aking pananaw na suportahan ko si Colonel Bosita. So, kumbaga, yung sinuportahan niya is hindi naman talaga nakakasama sa mga motorcycle rider. Meron pa din na pananaw dun sa motorcycle lane para maging ligtas yung mga kapwa natin rider. So, salamat po sa pagsuporta ng channel na to. Kung gusto nyo pong mapabilang dun sa bibigyan natin nitong action camera na to, is please subscribe our channel. At the same time po, comment lang nyo sa baba kung taga saan kayo. Isama nyo na din po ang full name nyo. At itong mga action cam na to, ipaparapol na natin. Hindi na natin pipiliin. So, paano sumali? Kailangan subscribe sa channel. Second, comment nyo kung taga saang lugar kayo at isama nyo na din yung pangalan nyo para mapasama kayo sa raffle natin dito sa action camera na to. Maraming salamat po. God bless.